Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat mga kapatid. Muli nandito na naman tayo sa On Point upang talakayin ang ating last preaching ng ating Pastor Roy na pinamagatang Safety First. So ang makasama po natin, walang iba kundi ang ating mahal na Pastor Roy Malit. Pastor, welcome po sa On Point. Magandang araw po mga kapatid at salamat po sa ganitong pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yes. Yes. Pastor, manghihingi lang po kami, bigyan niyo po kami ng recap dun sa ating preaching about dun sa Safety First na it was taken from Matthew 14:24 to 33. So, short recap lang, Tas. Opo, ang naging tema po natin dito is about safety first at ang pinag-usapan natin dito yung saan ba tayo makakakuha ng kaligtasan o kaya makakuha ng safety. At naniniwala tayo bilang mananampalataya, ang pinaka-safe na lugar ay yung nasa presensya ka ng Panginoon o nasa kamay ka ng Panginoon. Kaya dito, makikita natin sa ating text na si Pedro, isa sa mga disipulo ng ating Panginoong Yesus, ay naglakas loob siya o nangahas siya na lumusong doon sa alon sa kabila ng mga pagsubok na kakaharapin niya. Pero naniniwala siya na mas safe siya doon sa presensya ng Panginoon. Kaya dito umikot ang ating topic sa araw na ito. So, yan. So, Pastor, safety first. So, Pastor, may mga katanungan tayo na siyempre nakuha dito sa inyong preaching. And first, eto Pastor, yung unang tanong, bilang isang mananampalataya, paano po natin isasabuhay ang pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus nang walang alinlangan? Okay. Bilang mananampalataya, para maipakita mo yung ating pamumuhay bilang mananampalataya o bilang Kristiyano, ay yung makita sa atin yung kaniningan ni Kristo. Okay, paano ba natin maipapakita yon? May sinabi kasi sa Proverbs na sinasabi, Proverbs 3, na trust in the Lord with all your heart. So ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kapatid, na dumaan ka man sa mga maraming pagsubok, dumaan ka man sa matitinding unos sa buhay mo, anumang karamdaman yan, anumang problema kakaharapin mo, yung nakikita yung joy sa puso mo. At kapag yung joy na yun ay nasa puso mo, lumalabas yan sa itsura mo, lumalabas yan sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kaya napakahalaga na maunawaan natin bilang mananampalataya ay nakikita yung kasiglahan anuman ang problema na meron tayo. Kasi may mga tao na o may mga Kristiyano na kapag may problema na, malaking problema, nanlulungo na nakikita sa ating itsura, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero ang gusto ng Panginoon, kung ano yung nasa puso mo, yun ang ilabas mo. Makita sa iyo. At kung may tunay kang pagmamahal sa Diyos, may tunay kang pananampalataya sa Diyos, nakikita yun dapat. Yes. So, kumbaga, hindi ka parang Pastor, may kasabihan na yung parang mukhang Biyernes Santo, mukhang nilukot na tiyampo yung mukha. No? So, kapag may problema. So, that's why napakahalaga pala, Pastor, sa atin na dala-dala natin yung character na whatever comes doon sa iyong buhay, talagang makita na very positive, Pastor. Amen. Yes. Yung ating itsura. No? Amen. Yun nga po. So, Pastor, normal po ba sa isang believer, again, na minsan sa ating buhay na matakot pa din tayo, especially doon sa nangyari during the pandemic, di po ba? So, kumbaga, normal po ba to o doon sa sitwasyon ng buhay natin? Normal po ba ito? Bilang tao, normal lang magkaroon ng takot. Okay, bilang tao. Pero bilang Kristiyano, kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, dapat wala na yun. Wala na yung takot na yun. Bakit? Kasi may assurance ka.
may assurance yung buhay mo, may assurance yung kaluluwa mo. Ano pang takot? If you are with God, who can be against you? Yes. Di ba? May sinabi ang ating Panginoong Jesus patungkol. So, yun po. Dapat po mawala na yung takot bilang isang mananampalataya. So hindi talaga, yun nga, again, yung mga literal na takot lang na, shall we say, siguro yung sa buhay natin, yung assurance, Yeah. andun na yan, no? Normal sa tao yung may matakot, pero huwag mong gawing normal bilang mananampalataya ang takot. So, yung bang may sinasabi na pwede mong daanan ito pero huwag kang hihinto. Yes. Yes. So, yun, takot, kumbaga, parang wala namang taong pastor hindi natatakot. Oo. Pero lahat ng but depende dun sa sitwasyon. Yes. Okay. Pastor, medyo mabilis lang talaga yung natin. So, yung ating at alam ko na, yun nga, so mamaya, hihingan ko kayo ng counting doon. Pastor, nagkakasala po ba tayo sa Diyos? Ito, magandang nagkakasala po ba tayo sa Diyos kung tayo ay nagdududa o nagdadoubt doon sa kakayanan ng Diyos? Nagkakasala po ba? Most of the time, yes. Bakit? Kasi pag sinabing doubt, yung kawalan ng tiwala sa Diyos. At pag sinabi ring doubt, na parang inilalayo mo yung sarili mo sa Diyos. Yung presensya ng Diyos lumalayo sa iyo kasi nagkakaroon ka ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Kaya pansinin mo kapag ang tao ay natatakot o nagda-doubt sa Diyos, karamihan ng mga hakbang na ginagawa niya pumapalpak. Bakit? Kasi nga malayo yung presensya ng Diyos sa iyo. So para makamkan mo to, kailangan habang ikaw ay nagkakaproblema, habang ikaw ay dumadaan sa mapagsubok, mas ilapit mo yung sarili mo sa Diyos para maiwasan mo yung mga desisyon na hindi mo dapat gawin. Kaya napakahalaga ng yung pananalangin. And at the same time, Yes, yes. yung sa engine natin, So, Mananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Yeah. So, talagang yan, Para mapalapit ka. oo, kasi talaga natin yun, and that is the tool, the very powerful tool natin, reading the Bible, prayer, attending LG, Bible study. Talagang yung pastor, yung yung pakikipag-commune sa mga mananampalatayan. Napakalaga nun. Kaya nga, isa sa mga preaching din ng ating Pastor Bus na sinasabi niya, dapat hindi natin kalilintaan ng mga pagtitipon. Bakit? Kasi ito yung papalakas sa atin bilang mananampalataya. Walang mananampalatayang nag-iisa. Tama po. Opo. Amen doon, Pastor. At saka yun nga, magandang natin na makita natin na yung pag-involve sa mga gawain. Amen. Para yung kasi ini-strengthen ito yung po natin yung pananampalataya. Amen. Wala naman kasing malakas pas pagdating sa di po ba? Apo. So yun. So talagang dapat hindi tayo nagda-doubt Katulad ni Pedro, lumubog siya pas. Nagkaroon siya. Yes. Nagkaroon siya ng doubt kaya sa lumubog. Nawala yung focus niya kay Kristo. Yeah. Kaya ayun. Pastor, ano po ang dapat nating gawin upang tayo ay makaalis? It's about the comfort zone, makaalis doon sa comfort zone at makasunod tayo ng tama sa Diyos. Ano po yung mga natin, yung dapat nating gawin doon? Unang-una dapat mong isipin kung patungkol doon sa commitment. Okay? Kasi nung tinanggap natin ng ating Panginoong Yesus, nagkaroon ka ng commitment. Amen. Okay? Na alam mo at naniniwala ka sa sarili mo, kaya nagkaroon ka ng pagkatawagan. Kaya tinawag ng Diyos para baligtas. Hindi dahil dun sa mga bagay na gagawin mo o ginawa mo. But doon sa purpose ng Panginoon. Amen. So, kailangan alalahanin mo. Kasi kapag nasa comfort zone ka, hindi mo magagawa ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya napakahalaga na malaman mo yung purpose ng Panginoon. At napakahalaga na lumabas ka sa comfort zone mo dahil ang comfort zone, dyan ka, kasi masarap nga naman yung, di ba, nasa aircon ka, masarap ang buhay, bakit ka nga naman magsishare? But ito yung purpose ng Panginoon, to share the gospel. Amen. Hindi yun madali.
Okay? Kagaya po nung ginawa ni Pedro doon sa ating text. Hindi madali yung humakbang sa dagat, sa tubig, na pagganon-ganon yung bangka sa lakas ng alon. Pero sinikap niyang lumakbang doon. Bakit? Kasi nandun yung presensya ng Diyos. Yung 11 alagad na naiwan doon sa bangka, ang akala nila safe na sila doon sa bangka na yun. Akala nila, nandito yung comfort ko. Andito yung, di ba? Bakit ako lalabas doon? So hindi Delikado. hindi out of 12, isa lang pastor yung yung nag-risk Yes. Tama yung sinabi niyo doon sa preaching niyo na bakit si Pedro lang hindi po ba? Bakit si Pedro lang yung nag-try? Pwede namang sila siguro sabay-sabay. But it takes a lot of courage, pastor. Yes. Na talagang na and even sa ating buhay na tama kayo, mas masarap na matulog, mas masarap diba? na kaysa mag-share ng gospel. And Pero hindi yun yung purpose ng Panginoon na mag-stay ka sa comfort zone. Ang purpose ng Panginoon, lumabas ka sa bangka na kinalalagyan mo. Amen. Amen. So, Pastor, again, okay, at andun po tayo sa sa comfort na yun, comfort zone. Paano po natin malalaman and the purpose, as you said, paano po natin malalaman na may purpose ang Diyos sa buhay natin? Ayan, so, Naniniwala tayo na lahat tayo ay may talento. Di ba? May talento tayong lahat. At may gift na binigay ang Diyos. Amen. Bukod doon sa talent mo, may gift ka pang... Kapag na-discover mo yung talent mo, na-discover mo yung gift mo, sa palagay mo saan mo gagamitin yun? Para sa itataas ng pangalan mo, ikadakilan ng pangalan mo. Hindi yun ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos, kaya ka binigyan ng talento, binigyan ka ng gift, para iangat mo yung buhay o yung pangalan ng ating Panginoon. That's the main purpose. So malalaman mo yun sa pamamagitan ng mga gift na binigay sa iyo ng Diyos. so wala pastor, walang pastor na Kristiyano, ibig sabihin, wala. Lahat meron. Lahat meron. Lahat meron. Yes, lahat merong gift, may talento. Opo. Pero yung talento na yon, ang gusto ng Panginoon, gamitin mo yon dun sa purpose na iniatang sa iyo ng Diyos. Amen. So, At para malaman mo yan, siyempre, sa umpisa siguro hindi mo alam, pero sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng panalangin, devotion, quiet time, God will speak to you. Mangungusap ang Diyos sa iyo. At yun ang napakahalaga. Kapag nangungusap ang Diyos sa iyo, kailangan meron kang pandinig na nakikinig ka na gusto, na tama sa Diyos. Para pag ikaw ang nangusap sa Diyos, pinakikinggan ka ng Diyos. Amen? amen po doon. Kaya walang seating ministry, pastor. Amen. Amen. Walang seating ministry sa church, Kaya dapat talaga ang natin, magtatrabaho tayong lahat for the Lord, Yes, amen. Yun ang doon. Kaya tayo, malulungkot tayo pagka wala tayong katabi doon sa church. Oh, yes, siyempre. Dapat malulungkot pala tayo. Malungkot yun. Malungkot. Okay. Malungkot. Malungkot. Hindi ka makakaranas ng pagpapalakasan. Parang ang lang po nun, pas, yung sabihin na lang natin na yung matagal mong kakilala, hindi mo makakasama sa langit. Di po ba? 20 years mong kasama sa trabaho, 30 years mong, and most especially yung mga mahal natin sa buhay. Amen. So, yun. Kaya, share the gospel, po. Amen. Kaya, okay. Pas, andito na po tayo sa huling tanong. To overcome fear, yung takot na para daw ma-overcome natin, and doubt, ano po ang dapat natin gawin? Paitulutan niyo po kung magkwento ng isang maiksing kwento. Alam niyo po, nung po ako ay nagtatrabaho sa barko, at ang kargada namin ay dinidiskarga namin dyan sa Amerika, sa LA, at kami nakaangkorahe dyan sa lugar na yan. At medyo malayo ko sa kabihas sa puerto. Ang umisan, dumadaan kami sa bagyo, dinadaan kami ng bagyo doon sa pagkakaangkorahe namin. Tinatawagan kami ng mga nasa opisina, umalis kayo dyan kasi hindi safe yung lugar niyo dyan. Okay. At lilipat kami sa isang lugar na kung saan ay wala yung bagyo. So, ganun din sa isang mananampalataya.
Kapag ikaw ay dumaranas ng doubt, fear, tingnan mo kapatid, baka mali yung pagkakaangkorahe mo o mali yung paniniwala mo o mali yung pinaninilakan o yung pananampalataya mo. Kasi kung titignan natin kapatid, kung yung pagkaangkorahe mo ang pangalan ay Kristo, nasa tamang lugar ka, nasa safe na lugar ka. Ano mang unos ang dumating sa buhay mo, kung ikaw ay nakaangkorahe sa presensya ng Diyos, walang imposible. Lahat magagawa sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Tamang pananampalataya. Yes. So tingnan mo kung may doubt ka, may fear ka, baka mali yung pagkakaangkorahe ng barko mo. Yes. Ganun ano yun, Pas. So, kumbaga, pwede nating itama, dahil if we have true faith, Pas, yung tulad ng pananampalataya, I think there is no such things na magkakamali ka doon sa mga desisyon mo. Kasi your anchor is Jesus, siyempre. At doon tayo kukuha ng tama at higit sa lahat yung safety. Yes. So that's why safety first. Yes. Okay, so marami pong salamat, Pas. At huling salita para sa ating mga kapatid at mga manonood. Yes po. Bilang mananampalataya, hindi tayo ligtas doon sa mga tinatawag nating pagsubok sa buhay. Pero kung tayo patuloy na mananampalataya sa kakayahan ng Diyos, kung tayo patuloy na magtitiwala sa kakayahan ng Diyos, ang Diyos ay patuloy na gagawa sa buhay natin. Mga kapatid, hindi natin pinag-uusapan dito kung gaano kalaki yung pananampalataya mo. Hindi natin pinag-uusapan dito kung gaano kaliit yung pananampalataya mo. But even sa maliit na pananampalataya, kung nakapokus ka kay Kristo, maraming imposibleng bagay na pwedeng gawin ang Diyos sa buhay mo. Yun po, mga kapatid, mag-focus tayo kay Kristo. Amen. So marami pong salamat at Pastor. So patuloy kayong pagalingin ng Lord. Amen. At medyo maganda yung na to. Even though maigsi lang, Pastor, pero sobrang lalim sobrang lalim nung topic na yun. Short lang siya, but I felt that it is especially dun sa inyong preaching. Damang-dama ng mga kapatid kung paano kabuti yung Diyos, di ba? Yung totoong anchor natin is truly works in you, especially. Kaya po marami pong salamat, Pastor, at pagpalain kayo. Most welcome po. Ayan. So mga kapatid, muli natapos na naman po tayo sa ating episode 7 ng ating On Point. Inaanyayahan ko po ang lahat na patuloy kayong magtanong, makisali po kayo sa ating talakayan. Malaking bagay po ito yung ating ginagawang ito, mga kapatid, sapagkat kung mayroon kayong tanong, huwag po kayong mag-atubili na itanong doon sa preacher natin dito sa On Point at ipadala po natin ang ating mga katanungan. Kung i-send nyo po sa akin or doon sa ating pastor through WhatsApp, through Messenger, or meron po tayong official email na kung saan dito po natin pwedeng sagutin ang inyong mga tanong, mga kapatid. Again, sa atin pong email at bcfonpoint@gmail.com po natin ipadala ang ating mga katanungan. Muli, magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. God bless po. God bless.